Kailangan mong mag-resign sa trabaho mo pagkatapos nating ikasal, manatili sa bahay bilang isang may bahay, at bigyan ako ng isang anak na lalaki sa loob ng ipang taon. Walang mga anak na babae. Walang silbi ang mga yon. Hoy. Oo nga pala. Gaano ka kataas? Pitchist ako. Bagay tayo. Piet, sedum, ako. Mukhang mayroon tayong ideal na pagkakaiba sa taas. Tuwing gusto nating maghalikan, kailangan mong tumayo sa mga daliri ng paa mo. Pero ako, pwede akong yumuko para mas madali para sa'yo. Sa tingin ko hindi mo masyadong alam kung gaano dapat kataas ang lalaki para kailangan ng babae na tumayo sa mga daliri ng paa para maghalikan. Ano ibig mong sabihin? Excuse me, mister. Kailangan kong gamitin ang height mo para ipakita sa kanya kung ano ang ideal na pagkakaiba sa taas. Hoy, ikaw. Nakita mo ba yon? Kailangan ganito ka man lang kataas para tumiptoe ang isang babae at halikan ka. Walang hiya kang babae ka. Paano mo nagawang humalik sa isang lalaki? Gagawin kitang sikat para hindi ka na makahanap ng date. Umalis ka na, mamantikang lalaki. Ikaw ang magbabayad ng kape. Hoy, ikaw. Salamat sa tulong, Ginoo. Ikaw talaga ang tunay na tagapagtanggol ng hustisya. Kita-kita na lang, paalam. Saan ka ba pupunta? Ano ba ang gusto mo? Masamang balita, G. Welch. Na-cancel ang flight ni Gay and Jing, Sofia, dahil sa kondisyon ng panahon. Hindi siya makakadalo sa engagement party. Ginoo, pwede mo na ba akong pakawalan? Dahil dumating na itong binibini sa atin. Siya na lang ang ipalit kay Sofia. Siya? Anong Sofia? Ipalit siya para saan? Ang aming engagement. Ano? Sino kaya ang mapalad na? Maging asawa ni G. Welch. Sigurado akong isa siyang napakagandang dalagang may tamang kombinasyon ng yaman at talento. Paano makikita ng isang ordinaryong babae si G. Welch? Tingnan ninyo, ang gwapo ni G. Welch. Nababaliw na siguro si Lan. Bakit siya basta nalang pumili ng isang babae? Magandang hapon, mga binibini at ginoo. Maligayang pagdating sa engagement party ni G. Welch. Ano? Mister, isang halik lang ang ibinigay ko sa'yo. Pwede mo namang halikan ako pabalik. Ano ba tong forced marriage na to? Kung ganoon ang gusto mo, Maligayang bati. bakit hindi ko matanggal ang nakakainis na singsing na to? Kaninong anak to? Bakit ka pumunta rito na ganyan ang suot mo? Hindi ka karapat-dapat na tumabi kay Mr. Welch. Tama ka. Kayo ang mga magmumukhang maganda kapag katabi siya. Pero ang tanong, hiniling ba niya sa inyo? Ikaw. Hoy, Ian, saan mo nakilala yung babae? Kung malaman ng tatay mo, magagalit yon. Hahaha, Gusto lang ng tatay ko na mag-asawa ako. Kahit sinong babae, okay lang. ang dami-daming ibang babae. Pero bakit siya ang pinili mo? Kasi, matamis siya. Ay naku, hindi ko alam na gusto mo pala ang ganitong klaseng babae. Hoy, mukhang may problema ang nobya mo. Hoy, mukhang may problema ang fiancé mo. Hindi mo ba siya tutulungan? Hindi na kailangan. Ikaw. Aray. Ala, ngayon alam ko na kung bakit mo siya pinili. Kevin, magdala ka ng damit na pampalit para sa kanya. Opo, Mr. Welch. Hoy, bitawan mo ako. Hindi mo ako pwedeng ikulong. Mr. Welch,
Tumalon sa bintana at tumakbo si Miss Blake. Kailangan ba nating sundan siya? Hindi na. Alamin mo kung saan siya nakatira. Ipadala mo ang mga wedding gift. Mga wedding gift? Gago ka. Pinili ka ng nanay mo ng disente at mabuting lalaki, tapos ganyan ang suot mo para mag-date? Tatay, hindi ko siya nanay. Kung tunay siyang nanay ko, paano niya napili ang isang matandang lalaki para makipag-date sa kin? Anak, maniwala ka sa akin. Kahit na madrastra lang ako, hindi ko sasaktan si Evie. Mukhang kasing edad ko ang lalaking to. Julie Frost. Ganito ba ang klaseng lalaki ang napili mo para kay Evie? Hindi ko alam ang nangyari. Maingat akong pumili ng manliligaw. Alam ko na. Siguro, nagkamali ang matchmaker. Tama na, Julie. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pag-aasawa ni Evie. Simula ngayon, isususpinde ko ang credit card mo habang iniisip mo ang ginawa mo. Tatay, huwag kang magalit. Sino yan? Sino ang hinahanap ninyo? Mrs. Blake, ito po ang mga regalo para sa kasal galing kay Mr. Welch, para kay Miss Blake. Nanay, bakit mo ako pinatawag ng nagmamadali? May pelikula akong kailangang gawin. Stella, tungkol ito sa kasal mo kay Ginoong Welch. Kasal? Wala akong kilalang Ginoong Welch. Hindi mo ba tinanggap ang singsing niya? Sigurado ka bang hindi mo siya kilala? Naalala ko na. May natanggap nga akong singsing mula sa isang fan noong isang araw. Hindi ba tama iyon? Matagal na sigurong may gusto sa iyo si Ginoong Welch at nagpanggap bilang fan para ligawan ka. Ginawa ko na ang lahat ng pagsusuri para sa iyo. Ang naghatid ng mga regalo sa kasal ngayon ay talagang personal na assistant ni Lan Welch. Si Lan Welch. Tigil, ano yan sa kamay mo? Ninakaw mo ba ang mga regalo sa kasal ko? Personal kong gamit iyon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ipakita mo sa akin. Evie, ang lakas ng loob mong bumangga sa akin? Pakakasalan ko si Ginoong Welch at magiging asawa ko siya sa lalong madaling panahon. Ang mga Welch. Ang lalaking pumilit sa akin para magpakasal kahapon ay Welch din. Huwag kang magulo sa akin. Kung malaman ng mga Welch, malaki ang problema mo. Ang pinag-uusapan mo ay ang kilalang pamilyang Welch. Oo, takot ha? Pakakasalan ko si Ginoong Welch sa loob ng 3 araw. Siya ang magpapakasal sa iyo? Titingnan natin. Kaya pala ganito magpakasal ang mayayaman. Ang laki ng selebrasyon. Wow, ang gwapo niya. Ang gwapo talaga niya. Paano siya naging ganun kagwapo? Oo nga. Walang pag-asang mga to. Ingat, Ginoong Welch. Sino yon? Diyos ko, hindi niya ako nakikilala, di ba? Hindi. Kailangan kong umalis dito. Ayos ka lang ba, Ginoong Welch? Isakay mo muna sila. Ginoong Welch, Ako na ang kukuha sa nobya. Hoy, tatakas ka. Ay, Tumatakas? si Ian Welch. Ayos lang. Handa na ako. Mali ang taong hinahanap mo. Ako ba ang hinahanap mo? Haha, alam ko. Nandito ka para sunduin ang nobya mo. Nandoon ang nobya. Sa ganon ang pinto sa harap. Mali ang pinuntahan mo. Naghihintay sa'yo ang nobya doon. Eh bakit mo suot ang espesyal na engagement ring ng pamilya namin? Itong ring na ito. Hindi ko matanggal.
Huwag mong sayangin ang lakas mo. Ang katawan ng singsing na ito ay gawa sa platinum at espesyal na materyales. Hindi mo ito matatanggal ng walang espesyal na langis. Sige, linawin natin ito. Alam kong ayaw mo akong pakasalan. Naghanap ka lang ng babaeng pakakasalan, di ba? Matalino ka. May ideya ako. Ang kapatid kong si Stella, malaki ang dibdib at maganda ang puwet. Mas maganda ang katawan niya. Naghihintay siya sa'yo sa loob. Sige na. Ayos, bago to. Una kong naranasang may babaeng ayaw akong pakasalan. Ang kapatid kong babae, si Stella, malaki ang dibdib at maganda ang puwet. Nandiyan siya sa loob. Pasok ka na. Pero ikaw yung tipo ng babae na gusto kong makasama. Pakakasalan ko kung sino man ang may suot na singsing. Madali lang yan. Wala ka ba nung espesyal na langis? Tanggalin mo na lang at dalhin mo sa kanya. Wala ako. Eh di bumili ka. Wala nito. So ito na. Huy, tingin ka. May malaking baboy doon. Ikaw, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sige, Mr. Welch. Mr. Snow, nandyan pa sa loob ang bride. Saan ka pupunta? Sinundo na ni Mr. Welch ang bride. Ano? Ano? Hindi pwede yon. Nandyan pa si Stella. Mali po siguro kayo, Ginang Blake. Ang babaeng ikakasal kay Ginoong Welch ay hindi si Stella. Hoy, anong nangyayari? Nagkamali lang? Julie Frost, ano bang nangyayari? Hindi ba't sinabi mo na si Ginoong Welch ay pakakasalan si Stella? Ipaliwanag mo nga ito sa akin? Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Walang kwenta ang inayos mo. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilya Blake. Ma, Pa, anong ginagawa ninyo? Nasaan ang groom? Nasaan si Ginoong Welch? Tanungin mo ang nanay mo. Stella, sabi nila nagkamali lang daw. May tunay na bride na raw sila. Paano naging pagkakamali yon? Stella, tapos na ang lahat. Huwag mong gawing katawa-tawa ang sarili mo. Isip-isipin mo. Bakit papakakasalan ng isang lalaking tulad ni Ginoong Welch ang isang aktres na laging pinag-uusapan tulad mo? Stella, mas mabuti pang mag-artista ka na lang. Sa wakas, makukuha mo ang mga CEO na gusto mo sa mga pelikula. Bitawan mo ako. Bihisan mo siya. Makipagtulungan ka lang sa akin, hindi kita pahihirapan. Mukhang hindi na ako makakatakas. Ako ang nagsimula nito. At oo, ako ang nagdurusa dahil dito. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung gaano ito katatagal. Gaano katagal bago tayo makapaghiwalay. Maghihiwalay tayo ng landas at hindi na makikialam sa isa't isa. 3 buwan. Deal. Tara, magpakasal na tayo. Kakaiba. Hindi ako nasusuklam kapag hinahawakan niya ako. Tumayo ka. Huwag kang magkunwari. Nakatulog ba siya nang nakaupo? Mukha siyang maganda kahit walang makapal na make-up. Mister, anong ginagawa mo? Hindi tayo dapat ganito kalapit sa isa't isa. Pansamantala lang ang kasal natin. Ang landi naman ito. Ang sungit. Sino nagsabi? Hindi ka uurong, di ba? Sinabi nating maghihiwalay tayo sa loob ng 3 buwan. Oo, pero hindi ko naman ipinangako na walang mangyayari sa atin sa loob ng 3 buwang ito. Huwag kang mag-akala. Hindi ako interesado sa tulad mong bata. Hindi rin ako interesado sa tulad mong matanda na tulad mo.
Hindi ka ang tipo ko. Matanda? Oy, umusog ka nga. Maghihilamos na ako at matutulog na. Sino yan? Nakakainis. Mrs. Welch, pinapadalhan ka po ni Mr. Welch ng mga damit. Mrs. Welch, pakibuksan po ang pinto. Sino po yan? Oy. Kayo, sino ba kayo? Bakit niyo ako binasahan ng tubig? Ito po si Miss Welk, ang panganay na anak ng pamilyang Welk. Oy, siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Welch, Miss Welch. Miss Vel? Eh di si Ian ang iyong. Kapatid kong lalaki. Eh bakit mo binuhusan ng tubig ang manugang mo? Manugang? Ew, makinig ka. Ang kapatid ko ay ikinasal lang sa'yo para mapasaya ang lolo ko. Kailangan mong umalis sa pamilya Welch pag gumaling na ang lolo ko. Kaya pala gano'n na lang ang pagmamadali niyang magpakasal. Ang kapatid ko ay hindi kailanman magkakagusto sa isang babaeng katulad mo. Maaaring Mrs. Welch ka, pero hindi ka naman mas mabuti kaysa sa isang katulong sa pamilya Welch. Ako ang may hawak kapag wala sa bahay ang kapatid ko. Kailangan mong sundin ang mga patakaran ko. Naiintindihan mo ba ako? Eh bakit hindi ka nalang pumasok dito at sabihin sa akin ang mga patakaran mo? Isusulat ko ang bawat salita para matandaan ko. Ano sa tingin mo? Ang mga babaeng mahihirap na katulad mo ay nakakainis. Miss Welch, ayos ka lang ba? Miss Welch, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ay, Anong ibinuhos mo sa akin? maruming tubig mula sa kusina. Ah, ganun ba? Anong karapatan mong gawin ito sa akin? Binuhusan mo ako ng maruming tubig, kaya tikman mo rin. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilyang Welch. Ako ang pinakamamahal ng kapatid kong lalaki. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Ang kapatid mo ang nag-imbita sa akin dito para maging asawa niya, hindi para apihin mo. Umalis ka. Wala nang ibang maisusuot. E di ang damit niya na lang ang isusuot ko sa trabaho. Evie, may malaking problema. Nandito si Mr. Welch ng Welch Corp. Gusto ka raw ni Mr. Owen sa conference room. Siguraduhing handa ka. Mr. Welch? Bakit parang nasaan man siya? Ginoong Welch, kasalanan ng intern na ito. Naglaro siya ng games sa oras ng trabaho at nagkaroon ng virus ang mga computer. Kaya hindi ko ma-access ang proposal na gusto kong ipakita sa inyo. Amado. Kumpirmado ko yan. Kaya sinisisi nila ako. Sayang at mali ang napagbintangan mo. Hindi ako yon. At wala namang virus. Nahack lang ang mga computer. Huwag mong ipasa ang CCEV. Umusog ka. Evie, anong ginagawa mo? Inaayos ko ang computer. Bibigyan kita ng 1 oras. Hindi na kailangan. Sino ka ba? Hindi ako makapaniwala na nakapag-counter-attack ka sa ultimate encryption system ng AJ League namin. Dapat sisihin si Carly Stone. Ginoong Owen. Ganito ba ang trato ng kumpanya ninyo sa mga tao? Ginoong Welch, niloloko tayo ni Evie. Huwag kang maniwala sa kanya. Dalaga. Sa palagay ko, hindi na kailangan ang ating pakikipagtulungan. Ginoong Welch, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Sisiguraduhin naming imbestigahan ito. Ginoong Welch. Evie, puta ka. Evie, ang lakas ng loob mong suntukin ako? Paalisin kita sa tiyuhin ko. Pasensya na. Pero aalis na ako. Ah, oo nga. Dapat nakita iyon ng chairman kanina. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Paalam. Evie Blake, maghintay ka. Binibining Blake, gusto ka raw sumakay sa kotse ni Ginoong Welch. C.
Evie, si Carly ay natanggal na. Si Mr. Owen naman ay nasabihan ni Mr. Wood. Anong suot mo? Anong suot mo? Ah, Ginoo, mga damit mo yan. Nadumihan ang mga damit ko kaninang umaga. Hubarin mo yan. Hindi mo naman gusto na mabalitaan ang asawa mo na tumatakbo ng hubad sa unang araw ng kasal ninyo, di ba? Wala akong pakialam. Sige, huhubarin ko na. Sige. Huhubarin ko na. Pasensya na, G. Welch. Sinubukan kitang tawagan mula sa labas, pero walang sumagot. Umalis ka na. So, Ay, Ginoo, anong ginagawa mo? Kung hindi dahil sa akin, nakita sana niya ang hubad mong katawan. Magsuot ka na ng damit. Asawa na kita ngayon. Ang mga salita at kilos mo ay sumasalamin sa pamilyang Welch. Huwag mo nang gawin ulit yan, nakakahiya yan. Kahihiyan? Ikaw ang nagpagawa sa akin yan. So, sinasabi mo bang pwede na akong magsuot ng mga damit mo, Ginoo? Ah, sinasabi mo ba na pwede kong isuot ang mga damit mo? Hindi ba ako nakikita ng babaeng ito bilang lalaki? hindi ko sinasadya iyon, G. Snow. Kailangan mo akong tulungan na ipaliwanag ang mga bagay. Nagsisisi ako talaga. Hindi ko sinasadya na buksan ang pinto kanina. Ano ang nakita mo? Nakita ko. Hindi. Wala akong nakitang anuman. G. Welch, pumunta ako para sagutin ang tawag ni Gang. Welch, hindi ko napansin na paparating na siya. Nabigo ako sa aking tungkulin. Hanggang sa kotse pa nga siya pumunta. Ano ba yan? G. Welch, naparito ako para magpaliwanag sa inyo. Ang planong nakita ninyo ngayon ay talagang ginulo ng isang intern ng kumpanya. Natanggal na siya sa trabaho. Natanggal siya. Pakiusap, G. Welch. Bigyan ninyo ng isa pang pagkakataon ang aming kumpanya. Pangako ko, hindi ako magkakamali. May oras ba kayo? Wala. G. Welch, napakagandang proyekto nito. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng konting oras. 20 minuto lang. 20 minuto, G. Welch. 20 minuto, 20 minuto, 20 minuto. Pagsisisihan mo kung hindi ka aalis ngayon. Evie Blake, nagkakamali ba ako ng paningin? Bakit ang babae sa loob ng kotse ni G. Welch ay mukhang kamukha ni Evie? Bakit yung babae sa sasakyan ni Ginoong Welch ay mukhang mukha si Evie? Nagkakamali ba ang mata ko? Narinig kong nawalan ka ng trabaho. Oh. Kung gusto mo ng internship, Ginoo, pwedeng dito na lang po tayo huminto. Ginoong Welch, kinuha po ni Binibining Blake ang suit jacket ninyo. Pero pupunta po kayo sa completion ceremony ng Trade Center mamayang hapon. magdala ka na lang ng bagong set. Ginoong Welch, wala na pong trabaho si Binibining Blake ngayon. Ipapakilala ba natin siya sa bago? Hindi na kailangan, bantayan mo lang siyang mabuti. Siguraduhin hindi siya magdudulot ng kahihiyan sa mga Welch sa loob ng 3 buwang ito. So, nag-overthink lang pala ako. Si Binibining Cats lang ang mahal ni Ginoong Welch. Hindi yan nagbago sa loob ng maraming taon. Amye, Lola, nandito ka na. Oy, nagpabook ako ng morning flight ngayon nang matanggap ko ang tawag mo. Naku, gaano na ba katagal? Pumayat ka? Lola, yung bagong asawa ni Ian ay pinahirapan ako. Napunta pa ako sa ospital. Gusto kong makita kung ano ba ang kaya ng asawa niyang ito. Ang lakas ng loob niyang apihin ka? May tao ba diyan? Pakikuha si Evie Blake para sa akin. Ikaw ba si Evie Blake? Narinig ko yan. Kailangan daw pumunta sa ospital si Amie dahil sa'yo. Huwag mong isipin na ikaw ang amo dito. Ito ba yung lola ng mister? Hindi ko inapi si Miss Welch. Siya ang unang nagbuhos ng maruming tubig sa akin. Nagtanggol lang ako. Ami, totoo ba ito? Huwag kang makinig sa kanya, Lola. Nandito ang mga katulong. Pwede silang magpatotoo para sa akin. Mrs. Welch Sr., si Miss Welch po talaga, ay hindi gumawa ng ganoon. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Wala na akong sasabihin pa.
Hindi mo aaminin? Kunin ang rulebook at papilahin siyang. Kopyahin ang mga ito ng 100 beses. Pwede na siyang kumain pagkatapos. Salamat sa pagtulong sa akin, Lola. Gutom ka na siguro pagkatapos ng biyahe. Kain tayo ng merienda. Hoy, sandali. Hindi mo dapat kainin yan. Ito ang tirahan ng pamilya Welch. May karapatan ng lola ko na kainin yan. Lola, okay ka lang ba? Umalis ka dyan. Lumayo ka. Huwag mong hawakan si Lola. Nasa panganib siya. Tumahimik ka. Nabaliw na si Evie. Sinusubukan niyang saktan ng lola ko. Bilis, sagipin siya. Anong ingay yan? Iyan. Pakisagip si Lola. Sinusubukan siyang patayin ng babaeng ito. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ginagawa to? Minarusahan siya ni Lola, pero sumuway siya, kaya sinaktan niya ang lola natin. Baliw lang talaga siya. Pakiusap, hiwalayan mo na siya. Pakawalan mo na si Lola ngayon kung ayaw mong mamatay. Sandali. Bakit ko gagawin yon? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para saktan ang lola natin? Pakawalan mo siya ngayon. Kumusta ka? Ayos lang ako. Iniligtas niya ako gamit ang pamamaraang Heimlich. Naidura ko lang ang buto ng datiles sa sahig. Paumanhin, Lola. Para sa sarili ko yung kinain mong pastry, kaya hindi ko tinanggal ang buto. Pasensya na at nagdulot ako ng hindi kailangang gulo. Ginoo. Mr. Welch, dapat mong dalhin siya sa ospital para magpatingin. Nagkamali ako sa pag-akusa sa kanya. Lola, okay ka lang? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Paano mo nakilala si Miss Blake? Nagkataon lang. Mabait siya. Gusto ko siya ng sobra. Dahil ba tinulungan ka niya? Mahinahon mag-asikaso yung babae. Hindi siya nagpapakumbaba o nagmamataas sa harap ko. Hindi lang siya umiyak o nagreklamo, kundi nagpaliwanag at humingi pa ng paumanhin ng nagkamali ka sa kanya. Mabait siya at may pananagutan. Iyan, ikaw at siya ba, natupad na ba ang kasal? Tingnan mo, lagpas 30 ka na. Huwag kang mahiya. Nasa ibang bansa ako kasama si Lolo para sa operasyon niya sa araw ng kasal ninyo, kaya hindi ako nakadalo. Gagawin ko ito para maging saksi ko kayo ngayon. Ngayon, dapat tapusin mo na yan at maghangad na salubungin si Lolo, kasama ang kanyang apo sa tuhod. Lola, tungkol dito. Sa tingin ko. Ay naku. Sasabihin ko kay Lolo na niloko mo siya sa isang pekeng. Kasal kung hindi ka makikinig sa akin. Alam mo ang ugali niya. Kahit naoperahan na siya, pwede pa rin siyang magkasakit kapag nagalit. Lola, magpapadala ako ng hapunan mamaya para sa'yo. Magpahinga ka ng maaga, ha? Titingnan ko ang kwarto mo mamaya. Huwag mo akong biguin, ha? Gumagawa ka ng homework mo? Kinokopya ko ang mga alituntunin ng pamilya nyo. 21 siglo na. May rulebook pa ring pamilya nyo. Eddie, pwede ka nang tumigil ngayon. Hindi ka na mapaparusahan. Eddie, matutulog na ako. Hoy, anong ginagawa mo? Nasaktan ka? Ikaw ang dahilan. Halika rito. Bakit? Gamot. Salamat, pero hindi na kailangan. Ikaw ba ang pupunta rito o ako ang pupunta dyan? Si. Ginoo, nagsisisi po ba kayo? Kasalanan ko kung bakit ka nasaktan. Mali ako. Pero huwag mong isisi kay Lot. Konti na lang pang araw niya. Bakit ako makikipagtalo sa kanya? At saka, hindi naman siya masamang tao. Pinakopya ka niya ng mga alituntunin ng pamilya. Pero sa tingin mo hindi siya masama? Hindi ganyan magparusa ang masamang tao. Ito siguro ang pinakamalala na maisip ng mabuting tao. Ang masasamang tao ay Ano? hindi ganyan magparusa ang isang masamang tao. Ito siguro ang pinakamatinding paraan na maisip ng isang mabuting tao. Ang mga masasamang tao ay Ano?
Hindi ko dapat ikwento ang mga karanasan ko sa isang hindi ko kilala. Wala lang. Matutulog na ako kung tapos ka na. Mister, kahit peke ang kasal natin, ituturing ko pa rin itong seryoso, parang isang trabaho. Kahit na si Ami ay talagang, wag na. Tungkol kay Lola, naiintindihan ko. Sobra lang siyang protektado sa kanyang apo. Mukhang malikot si Evie. Pero matino pa rin. At kute. Hoy, anong ginagawa mo, mister? Anong ginagawa mo? Mister, anong ginagawa mo? Kumalma ka. Huwag mong kalimutan, hindi ako ang tipo mo o ang gusto mo. Kumalma ka. Paano kung ayaw kong kalimutan at magloko na lang ako? Mister, ikaw. Ginoo, ikaw. Sabi mo, trabaho ang trato mo sa 3 buwang ito. Kailangan ko ang kooperasyon mo ngayon. Dapat bang mag-ingay ako? Kaya mo? Susubukan ko. Gawin mo. Ginoo, sige na. 1, 2, 3, sige na, sige na. Umalis na siya. Ginoo. Hindi ko inaasahang ganyan kaganda ang katawan mo sa edad mo. Evie, kung patuloy kang titingin, baka isipin kong may gusto ka sa katawan ko. Yung tiyan lang. Wala akong interes sa iba. Anong tipo mo? Yung cute na lalaki na humahanga sa akin. Yun ang tipo mo? Anong tipo mo? Hindi yung tulad mo na sa kama lang marunong mag-cheer. Miss Blake, nakita ko ang tunay na gawa ni Sam. Pumunta ka agad sa decorative auction. Ginang Blake, may red key sila. Ang tunay na gawa ni Sam. Nagsisimula ito sa $5 milyong. Ang painting na ito ang maaaring tanging clue para mahanap ang nanay ko. Magkano ba ang pera natin? $50 milyong. Ang natitira ay nakatali sa mga proyekto. Sapat na yan. Bakit nandito si Mister? Hindi ka ba papasok? Mamaya na tayo pumasok. May nakita akong ayaw kong makita. Hindi ba yan si Ginoong Welch mula sa pamilyang Welch? Kilala mo ba siya? Ginang Blake? Hindi kami close. Mga ginang at ginoo, ang unang item ay ang Fine Carps River. Ang panimulang tawad ay $1 milyong. 3 million. 3 milyon, isang beses. 3 milyon, 2 beses. 3 milyon, sa 3 beses. Binabati kita sa pagkapanalo nito. Ang susunod na item para sa subasta ay ang kilalang sining na impressionist ni Sam na may pamagat na red key. Ang panimulang tawad ay 5 milyon. Sa wakas, nandito na. 7 milyon. Frank, itaas mo. 10 milyon. 10 milyon mula sa numero 7. May mas mataas pa ba? Sino ba yung mayaman? Numero 7? Ang agresibo. Sige, 10 milyon. 1, 10 milyon. 2, 10 milyon. Bid mula sa numero 1, 20 milyon. Tumalon agad sa 20. Mukhang hinahamon nila ang numero 7. Bakit hindi pa umaalis si Mister? Naku, ano ba ang ginagawa ni G. Welch? Nagpapakitang gilas sa yaman? Frank, ituloy mo. 25 milyon. Numero 7, 25 milyon. 30 milyon. Numero 30 milyon. 40 milyon. 50 milyon. May mas mataas pa ba? 50 milyon. 1, 50 milyon. 2. Naubusan na tayo ng pera. Miss Blake, mahalaga sa iyo ang larawang ito. Bakit hindi natin gamitin ang pondo ng kumpanya? Hindi natin pwedeng gamitin ang pondo ng kumpanya para sa sarili kong bagay. Hayaan mo na siya ang magkaroon ng larawan. Mag-iisip ako ng paraan. Binabati natin ang numero 1. 50 milyon talaga ang inihagis ni Ian Welch para makuha ang red key. May koneksyon kaya siya kay nanay? Baka kilala pa niya. Kumusta? Inumin mo ito. Evie, ikaw pala. Dapat wala ka rito. Teka, natanggal siya sa trabaho. Kaya ngayon, sa auction hall na siya nagtatrabaho. Evie Blake, ikaw ang dahilan kung bakit ako natanggal. Paano mo nagawang mabuhay ng masaya sa pagsasamantala sa mayayaman? Evie Blake, sa huli, maiiwan ka rin. Nakakadiri. Tama ang narinig ko. Kausap niya si Evie. Nandito nga siya talaga. Tumutol sa atin ang bidder number 7. Si Mrs. Welch kaya yon?
Nandito ba si Evie? Bakit mo siya hinahanap? Pakikuha mo nga siya. May tumatawag. Pwede ka bang lumabas? Pwede ka bang lumabas? Ginoo, ano po ang problema? Ikaw ba si Evie Blake? Ako si Evie Blake. Magaling ang ginawa mo. Magpalit ka ng pangalan. Evie na ang itatawag sa'yo mula ngayon. Salamat, Ginoong Young. Umalis na siya. Miss Blake, paano mo nakilala si Ian Welch? Bakit mo siya iniiwasan? Nagpakasal kami ng hindi gaanong formal. Miss Blake, may asawa ka na? Miss Blake, talagang nagawa mong makuha ang numero 1 binata ng tenes. Narinig ko na sobrang lambing ng mga matatandang lalaki. Naghahanap ka ba ng gulo? Hindi. Pupunta ako sa banyo. Bakit ka nandito? Miss Blake, habang lalo akong nag-iisip, lalo akong nagagalit, marami sigurong sikat na painting si Ian Welch na kilala sa buong mundo, pero kinailangan niyang kunin. Miss Blake? Ahem. Miss Blake, nakakahiya ito. Kanina ko sinusumpa si Mr. Welch at bigla siyang lumitaw sa tabi ko. Ah, oo. Siya nga ang kumuha ng paborito mong painting. Sinumpa ka niya, mister? Hindi mo siya kilala? Hindi. Kilala mo ba siya? Bakit kanya sinumpa? Sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo dito? Ah, hindi ba't dahil sa'yo ito lahat? Tinanggal ako ng Excellence Corp at naparito ako para magpasa ng resume. Nagtagumpay ka ba? Gusto nila ng kahit 3 taong karanasan sa trabaho. Wala ako niyan. Bata pa siya. Magkakaroon lang ng mga gamit pang estudyante kung siya ang auctioneer. Bakit ka nandito? May gusto si Lolo sa mga bronze war, kaya naparito ako para tulungan siyang magbid. Bakit mo binidahan ang red key? Gets ko. Kaya, anong susunod mong gagawin? Nagpapasa ng mga resume. Evie, pwede kitang bigyan ng trabaho. Halika. Oy. Ginoo, gusto mo ba ng boda na estilo kanluranin kasama ko? Gusto mo ba talaga ng kasal? Kaya gusto mo rin ng estilo kanluranin? Tito Ian, dinala mo ba yung taong hinahanap ko? Ang abay mo. Nang sabihin niyang may trabaho siya para sa akin, abay pala ang trabaho. Ginoo, ayos ka lang ba? Ako ang asawa mo. At siya ang pamangkin mo. Kakaiba, kung ako ang magiging abay niya. Ah, ikaw pala si Tita Evie. Kumusta Tita Evie? Ako si Jane. Si Ian Welch ang tito ko. Naipit sa overpass ang grupo ng mga abay ko. Kailangan naming humanap ng kahalili sa huling sandali. Ganoon ba? Tita Evie, halina't magpalit ka na ng damit pambridesmaid. Tita Evie, subukan mo muna ito. Titingnan ko kung narito na ang 3 iba pang emergency bridesmaid. Yane. Umalis na siya. Ikaw ang abay ni Jane, di ba? Ah, ako si Samson. Maraming salamat. Sa tulong mo ngayon. Huwag kang masyadong magpakapurmal. Maliit na bagay lang yon. Dapat ay asikasuhin mo na ang mga bisita. Sige, okay. Nasaan ang dressing room? Diyan. Ikaw na naman, Evie. Anong ginagawa mo rito? Abay, ikaw? Nagmamadali? Mas mabuti ka ba? Di ba't nakikipag-flirt ka sa mga mayayaman sa auction? Bakit ka nandito ngayon? May nag-iwan sa'yo? Hoy! Ibigay mo sa akin ang bestida na yan. Sa anong karapatan? Dahil sa'yo, nawalan ako ng 2 trabaho. May utang ka sa akin. Eh sino naman ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho? Huwag kang magsinungaling. Hubarin mo yan. Bahala ka. Kasalan ni Jane ngayon. Huwag na akong magkagulo. Kunin mo. Samson, wala kang konsensya. Magpapakasal ka ng palihim? Bakit ka nandito? Pumunta ako rito bilang abay. Pero hindi ko inaasahan. Samson, wala kang konsensya. Magpapakasal ka ng palihim? Carly, bakit ka nandito? Dumating ako rito bilang abay.
Pero hindi ko inakalang ikaw ang lalaking ikakasal. Kaya pala, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Carly, heto ang 200,000 dolyar. Ituring mo na lang itong bayad pahiwalay. Kapag tapos ka na, umalis ka na agad. Huwag mo akong guluhin. 200,000 lang? Dapat man lang 1,000,000. Huwag kang magmalabis, Carly. Kaya pala pamilyar ang itsura niya. Nobyo pala ni Carly yan. Ian, bakit wala rito yung babaeng pinakasalan mo? Ilang araw lang ang nakalipas. Nandun po si Mrs. Welch, Mr. Rivera. Siya yun? Mr. Hall, tinatanggap mo ba si Jane bilang iyong tunay na asawa? Sino tong babae sa video? Anong ginagawa mo roon? Jane, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi yan ang iniisip mo. Masama ang pakiramdam ng abay at hiniling niyang samahan ko siya roon. Pero pagdating namin doon, bigla siyang naghubad. Sino sa inyo ang nasa video na ito? Lumapit ka kung may lakas ng loob ka. Ikaw? Ang tapang naman ng babaeng yan. Nangahas siyang mangakit ng lalaking ikakasal sa kasal ng nobya. At nobyo pa ng pamangkin mo. Yung babae sa video ay nakasuot ng mahaba. Maikli ang suot ko. Siya ang nanukso sa lalaki. Sa kanya yung mahaba, pero ipinagpalit niya sa akin pagbalik niya mula sa banyo. Inisahan niya ako. Naalala ko, ikaw ang nagpumilit na magpalit tayo. Wala kang ebidensya? Nagsasabi ka ng ganyan? Hindi ba't itong video ang pinakamagandang ebidensya? Ibig mong sabihin, ikaw ang babae sa video na ito? Inaamin mo. Pakilakasan ninyo ang volume ng inyong mga telepono hanggang sa pinakamataas at pakinggan kung sino ang nagsasalita kung gusto ninyong malaman kung sino siya. Saka ninyo malalaman. 200,000 lang? Dapat 1,000,000 man lang. Ikaw ito, at ikaw pa rin ang nagpapasa ng sisi. Bakit mayroong tunog sa recording? Walang tunog nang i-access ko ang surveillance. Jane, pakikinggan mo ako. Hindi ko siya kilala. Huwag mo akong hawakan. Hanggang ngayon, sinusubukan mo pa ring ipagtanggol ang sarili mo. Nagkamali ako sa iyo, Samson. Yane. Kung kahit isang bulong lang ng lahat ng nangyari dito ngayon ay lumabas, lahat ng tao dito ay magiging kaaway ng mga Welch. Naiintindihan? Binibini, hindi ko inaasahang maganda ka pala. Humph. Kahit isang bulong lang ng lahat ng nangyari, dito ngayon ang lumabas, lahat ng tao dito ay magiging kaaway ng mga Welch. Naiintindihan mo? Binibini, hindi ko inaasahang magiging ganito kakaganda. Hamba. Tapusin na natin ang seremonya ng kasal. Tutuparin ko ang lahat ng gusto mo sa hinaharap. Huwag mo akong sisihin kung ipopost ko ang mga pribadong litrato mo online para makita ng buong mundo kung hindi mo ako susundin. Wala kang hiya. Gusto mo bang ma-post online ang mga pribadong litrato mo kapag nangyari iyon?
Basuraho. Basura ka. Sino ka ba? Anong lakas ng loob mo? May kasama ka na, tapos nakipag-ibigan ka pa sa iba. Pinagbantaan mo pa ang nobya mong 3 taon gamit ang mga litrato niya. Hindi ka ba dapat bugbugin? Putang ina mo. Pakialamero ka. Sayang ang 3 taon ko sa'yo. Dapat kang bugbugin hanggang mamatay. Ian, ang galing ng dalagita ah. Biktima ka ba ng karahasan sa tahanan? Tapos ka na ba? Tito Ian! Traitor siya at pinagbantaan pa ako. Putang ina mo. Pakialamero ka. Pakialam mo sa sarili mong buhay. Gusto mo bang mamatay? Ginoong Welch. Kung ayaw mong magdulot ng gulo sa pamilyang Hall, huwag kang makialam sa partner ni Ian. Partner ni Ginoong Welch? Ginoong Welch, ayoko lang naiwan ako ni Jane. Humingi lang ako ng isa pang pagkakataon. Kaya minadyo mo siya. Hindi ko talaga kayang mawala siya. Natatakot ka bang mawala siya? O ang karapatan sa mana ng pamilyang Hall? Kaya ginamit lang ako ni Samson. Kalad ka rin mo siya sa ibang lugar. Huwag mong dudumihan ang mga pasilyo dito. Opo, Ginoong Welch. Hindi. Nagkamali ako. Okay ka lang ba? Makakakita ka ng mas mabuting lalaki. Nasaktan ka ba? Nakakagalit kung paano nagawa ni Evie na gawin si Ginoong Welch na maging bayani para sa kanya. Binibining Miller, na set up ako. Pakiusap, huwag kang magpaloko kay Evie. Miss Miller, huwag kang magpapaloko kay Evie. Siya ang nag-set up sa akin. Putang ina mo, muntik ko nang makalimutang asikasuhin ka. Miss Miller, maniwala ka sa akin. Siya ang nambola sa groom. Maniwala ka sa akin. Marunong siyang humawak ng lahat ng tech issues at kahit i-edit ang audio sa video para lang ako'y ma-frame. Anong karapatan mong akusahan siya ng ganyan? Hindi mo ba alam kung sino siya? Siya. Sino ba siya? Hindi ba't hired bridesmaid lang siya? Sasabihin ko na ngayon, hindi siya aabalahin ng mga tulad ni Samson dahil siya ang aking... Matalik na kaibigan. Matalik kaming magkaibigan. Tama. Kevin, mula ngayon, ipaalam mo sa lahat na kung may mangahas na kumuha nitong puta, ibig sabihin, kalaban nila si Uncle Ian at ang mga Miller. Opo, Miss Miller. Paumanhin, Miss Miller. Patawarin mo ako. Evie, tulungan mo ako dito. Hindi ba tayo magkakasama sa trabaho? Tulungan mo ako. Evie, alis na tayo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras diyan sa puta. Mr. Welch, maawa ka. Ano ba talaga ang nangyari? Paano naging matalik na kaibigan ni Jane si Evie kung magkaiba ng husto ang estado nila sa buhay? Pati si Mr. Welch, tinulungan siya. Ikaw ang gumawa ng video kanina, di ba? Ikaw ang gumawa ng video kanina, di ba? Well, ako ang nag-edit ng audio papunta sa video, pero si Carly ang nagpakalat. Ang pakiusap ko lang ay maging abay ka sa kasal, pero imbes na yon, sinira mo pa. Paano mo ito ipapaliwanag? Ginoo, totoo namang hindi ako dapat makialam, pero may tungkulin akong alisin ang mga basurang tulad ni Samson. Miss Blake, kailangan kong purihin ang iyong pagiging makatarungan. Hindi lang nagloko si Samson kay Jane sa likod niya, sinubukan pa niyang mang-advantage sa akin. Paano mo natitiis na hayaan ang pamangkin mong pakasalan ang ganong klaseng lalaki? Nang advantage siya sa iyo? Oo, basura talaga siya. Paano nangyari?
Kumamay siya sa akin at hindi marunong mag-let go. Miss Blake, sandali lang po. Miss Blake. Ang painting na ito ay regalo ni Mr. Welch sa iyo bilang pasasalamat sa pagsagip mo kay Mrs. Welch kahapon. Tanggapin mo po ito, Miss Blake. Ito ba yung painting na binili ni Ginoo sa? Ay, kaya pala nagtaas ng presyo si Ginoo sa painting na Red Key para lang ibigay sa akin. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang itaas ni Frank ang bid sa 50 milyon para sa seller at auction house para kumita ng ganoong kalaking halaga. Ginoo, lumabas ka muna sandali. Kailangan nating mag-usap. Hindi na kailangan yan, karapat dapat ka dyan. Hindi, ibang bagay ito. Si. Hoy, nahulog ka na ba sa akin ng ganun-ganun lang? Hagurin mo ang ulo ko. Mas mabuting bitawan mo ako sa loob ng 3 segundo. Bilis. Hagurin mo ang ulo ko. Magpanggap ka lang, nakatingin si Lola. Hindi masama, mister. Ang gwapo mo ngayon. Ang babaw. Sabi lang niya yon. Dahil may regalo siya. Mr. Welch, sa tingin ko, si Miss Blake ay kaaya-aya talaga. Ganoon ba? Hindi! Ahem! Saan ka pupunta ngayon, Mr. Welch? Sa opisina. Ano ito? Ano ba talaga ang inilagay ni Ginang Welch dito? Halo? Evie, Paano mo nakuha ang numero ko? hiningi ko kailan? Paano niya nakuha ang numero ko? Evie, asawa mo siya. Kakaiba kung wala siya nito. Ay, tama. Evie, anong ginagawa mo? Gusto mo bang sumama sa akin para uminom? Bakit ka umiinom ngayon? Kailangan kong ilabas ang nararamdaman ko dahil nasaktan ako. Evie, bakit hindi ka pumunta rito at samahan ako? Evie, sino ang tumawag sa iyo? Inanyayahan ka pa nga nila para uminom. Tandaan, hindi ka pwedeng uminom kapag naghahanda para magbuntis. Hindi ako umiinom at si Jane ang tumawag sa akin. Lasing siya, kaya susunduin ko siya mamaya, Ginang Welch. Dinala ka na ba nilan sa pagbisita sa mga Miller? Oo, nagkita na kami. Ah, ganun ba? Wala yan. Hayaan mo na lang ang driver na ihatid ka doon para sunduin si Jane mamaya. Delikado na. Pumunta sa bar ng mag-isa. Ang kakaiba. Ang mga Welch at Miller ay mga kamag-anak, kaya paano kaya na sila'y hindi pa nagkausap dati? Hahaha. Ito ba ang tinatawag na nasaktan na babae? Tita Evie, nandito ka na. Sumama ka sa amin. Nandito ako para iuwi ka. Hindi pwede. Ano bang silbi ng pag-uwi? Tara, umupo muna tayo. Sige, umupo ka. Tita Evie, hayaan mong ibahagi ko ang ilan magandang balita sa iyo. Ang mga kamay ni Samson ay pilay. Anong nangyari? Narinig ko na naambush siya kagabi at nasugatan ng kanyang mga kamay.
Kahit na gumaling siya, hindi na niya magagamit ang mga ito. Sabihin mo, kung ang parehong kamay niya ay hindi na magagamit, hindi ba't pilay na lang siya noon? Naambush siya sa kanyang pag-uwi. Tita Evie, hindi ba yan si Tito Lan? Bakit may ibang babae sa tabi niya? Hindi ako makapaniwala na kahit na si Tito Lan ay magloloko, ang mga lalaki talaga ay basura. Hindi ako makapaniwala na kahit si Tio Lan ay nanloloko pala. Mga lalaki talaga, mga manloloko. Habulin natin sila. Oh, huwag kang mag-alala diyan. Umupo ka lang. Tia Evie, wala ka bang pakialam kung ang asawa mo ay lihim na nakikipag-date sa ibang babae? Wala akong pakialam. Hindi pwede yan, Tia Evie. Kung wala kang pakialam, tutulungan kita. Si Tio Lan ay may asawa na, pero narito siya, lihim na. Nakikipag-date sa ibang babae. Nakakadismaya. Hoy, teka lang. Bahala na. Parang hindi naman gagawa ng masama si Mr. sa sarili niyang pamangkin. Miss Blake, bakit hindi mo sinabing pupunta ka? Hindi ko alam na pupunta ka kung hindi ka nakita ng tagapamahala. Pumunta ako para sunduin ang isang tao, hindi para maglibang. Aalis na ako kaagad. Miss Blake, sino ang sinusundo mo? Ang pamangkin ko. Miss Blake, kailan pa nagkaroon ng pamangkin? Dapat nagtatrabaho ka ngayon, di ba? Pero lumabas ka pa rin para maglibang. Ginagawa ko ito lahat para sa kumpanya natin. Tama, Miss Blake. Hindi alam ni Mr. Welch na magkakilala tayo, di ba? Huwag kang mag-alala, naayos ko na. Ah, sayang naman. Yung painting. Nakuha ko na. Miss Blake, paano mo nakuha yun? Ibinigay niya sa akin. May utang siya sa akin kaya ibinigay niya ito bilang kapalit. Ginang Blake, sa tingin ko interesado siya sa iyo. Kasi nga, ibinigay niya sa iyo ang painting na iyon. Wala ka bang mas importante pang gagawin? Hindi ka ba narito para makipag-socialize para sa kumpanya? Bilis! Dalhan mo si Ginang Blake ng isang basong mainit na gatas. Si. Mag-isa ka lang ba? Hindi. Eddie, pwede bang umupo rito? Oo. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kasi nga, hindi ligtas para sa isang babae na mag-isa sa mga lugar na ganito. Mas ligtas ako kung aalis ka. Kawili-wili ka. Maaari bang magpalitan tayo ng numero? Halo, Tita Evie, umakyat ka na rito. bakit hindi na lang ikaw ang bumaba? Hindi ako makababa. Tita Evie, umakyat ka at sagipin mo ako. Sabihin mo kung nasaan ka. Saan ka ba? May magagawa ba ako para sa'yo? Oh. Sabihin mo lang. Makakabuti kung tatawid ka. David, bakit ka nandito? May nakita akong kakaibang babae kanina. Hindi ko alam kung minor pa siya. Pero umiinom siya ng gatas. Anong klaseng babae ang makakaakit ng atensyon ng ating si David? Bibi, Blake, hinahanap mo ba si G. Welch? Alam mo ba kung saang private room nandoon si Bibi? Miller. Hindi ako sigurado. Wala namang dumating na Miller ngayon. Alam mo ba kung saang private room si Ian Welch? Nasa snow, sige, Welch. Huwag mo akong pigilan. Miss, wala po kayo sa guest list ng private gathering sa SNOW. Umalis na po kayo. Evie? Anong ginagawa mo dito? May hinahanap ako. Kilala mo ba kahit sino dito? Ang private room sa harap ay ang SNOW at mga VIP lang ang pinapapasok doon. Hindi ka basta-basta makakapasok sa ganyang damit mo. Wala ka bang hiya? Nakakatawa ka. Blake, kailangan mo ba ng tulong ko? Paalisin mo na itong mumurahing babae na ito. Alisin mo na tong babae na to. Ngayon na. Kayo ang Muse, isa sa mga pinaka-elite na bar sa Tenez. Kaya, huwag nyo lang hayaang makapasok ang kahit sino para sirain ang reputasyon nyo at babaan ang mga pamantayan nyo. Aksyonan nyo ito ng naaayon. Pupunta muna ako sa SNOW para tumingin. Opo, Miss Blake. Miss, kung kayo po ay...
magpipilit na pumasok, huwag niyo kaming sisihin kung magiging bastos kami. Bakit pinapasok yung babae na yon na ganun lang ako hindi? Hindi ba niyo ako kilala? Ako si Stella Blake, ang bida sa drama na Palace Whispers of Ruth. Wala akong pakialam kung katulong ka sa palasyo o bida. Dito sa Muse, ginagawa lang namin ang dapat gawin. Kaya, pakisunod na lang sa mga patakaran namin at umalis na kayo kaagad. Bakit iginagalang ng husto ang inyong tagapamahala sa babaeng yon kanina? Sino ba siya? Hindi namin pwedeng ibunyag ang impormasyon ng aming mga customer. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita kung sino ang kasama ni Evie na lalabas sa private room ngayon. Halika rito. Halika rito. Bitawan mo ako. Tita Evie, sila yung nambubuli sa akin. Tita Evie, sila ang nambubuli sa akin. Bini-bini. Hindi mo pwedeng sabihin yan kung ikaw ang nangako na makikipaglaro muna sa amin. Kung hindi mo kayang matalo, edi sana hindi ka na sumali. Ay, may darating na naman na maganda. Mukhang masunurin at parang ideal type ko. Paano mo sila na-provoke? Nang pumunta ako sa taas para hanapin si Tito Ian, nabangga ko sila at niloko nila ako para maglaro ng craps nang matalo ako. Pinilit nila akong makipag-French kiss sa kanila. Masaya bang mangbuli ng isang binibini? Kayong mga babae laging nagsasalita ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pero pagdating sa panalo at talo, gusto nyong umiwas? Kung taong di matanggap ang pagkatalo ka lang pala, edi sana wag ka nang sumali mula sa simula. Sige, makikipaglaro ako sa inyo. Alam mo ba? Nakilala ko si hacker Jaded Hair kagabi habang nag-internet ako. Nakuha niyang masira ang sistema ng pag-encrypt ng AJ League nang napakadali. Tunay nga siyang isa sa 2 pinakamahusay na hacker sa buong mundo. Paul, hindi ba? Sinabi ng tatay mo na tulungan mo sa pagpapatakbo ng kumpanya ng kuya mo? Bakit ko pa aalalahanin yan kung nandyan naman ang kuya ko? Mga pare, ang saya-saya sa labas. May babaeng tumaya ang pagkabirhen laban sa 3 lalaki sa laro ng craps. Interesting. Tara, tingnan natin. Ian, parang nakita ko yung babaeng naglalaro ng craps kanina. Kasama siya ng pamangkin mo. Ang swerte mo naman, iha. Pero ang tsansa na mag-roll ng 5 at 6 sa 3 sunod na beses, hindi madali yon. Tabla na lang tayo, dagdagan pa natin ng 2 round para best of 5. Mukhang talo ka na. Amo, Imposible. hindi naman siguro siya nandaya, di ba? Nako, nanalo tayo! Tita Evie, ikaw ang tagapagligtas ko. Ian, yung babaeng dinala mo ay puno talaga ng sorpresa. Sino ba siya? Kilala siya ni Ian. Asawa niya yan, kakakasal lang nila. So, hipag mo pala siya. Paano makakalaban sa akin ni Ian, ang isang ordinaryong babaeng tulad niya? Ang galing mo, Tita Evie. Tara na. Ibalik mo ang cellphone ko. Kung gusto mong mabawi, pakiusapan mo siyang makipaglaro ulit sa akin. Nandoon ba sa cellphone ang mga litrato na kinuha ni Samson? Sige, bakit hindi? Sige, bakit hindi? Binibini, talo ka na. Ngayon, humanap ka ng kakilala mo dito at halikan mo siya ng 30 segundo. Kilala mo ba siya? Pamangkin siya ng tiyo ko na si Lan. Huwag kang mag-alala. Evie, sinasadya niya yan. Hindi ko na kailangan ng phone ko. Basta, wag mo siyang pagbigyan. Tara na, Binibini. Naghihintay ako sa'yo. Hindi ba't ang tuntunin ay maghanap ng lalaking kakilala ko? Ni hindi nga kita kilala. Hindi mo yan maiiwasan, Binibini. Sino pa ba ang kakilala mo maliban sa akin? Evie, si Tiyo Lan yun. Tingnan mo, nandoon siya.
pwede mo namang lapitan at halikan si Tio Lan. So interesado pala si Ginoo sa ganitong klaseng babae. Hindi maganda kung istorbo ako sa kanila ngayon. At saka, dagdag na 3 buwan ang kapalit ng bawat halik. Imposibleng gawing taa ko yan. Mukhang seryoso tong lalaking to, at hindi naman siya pangit. Siya na lang ang pipiliin ko. Binibini. Anong ginagawa mo? Ha! May lakas ng loob siya. Sir, nangahas pa siyang mangakit kay Ginoong Welch. Si Mr. Welch ay isang taong halos imposibleng pangarapin. Sigurado akong itutulak siya ni Mr. Welch. Hindi ganoon kadaling magsamantala sa kanya. Pasensya na, hindi ko sinasadya na piliin ka. Talaga? Oo. Ang pinili ko ay yung lalaki doon, kaya kung maaari, makikiraan na ako. Gusto mo bang mamatay? Wala ka sa kanyang liga. Tumayo ka bago ka magalitan ni Mr. Welch. Paano kung ayaw kong umalis siya? Mr. Welch, Talagang hindi kita sinasadya. Tatayo na ako ngayon. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Tatlo, 2, 1. Sige, tumigil na kayo sa paghahalikan. Anong problema? Masyado bang mahinay? Gusto pa ba nating maglaro? hindi. Pasensya na po, G. Welch. Alis na po kami. Sandali! Cellphone ko! Eto, Naniniwala ka na bang ako ang pamangkin ni Ian Welch? naniniwala na ako. Totoo. Pasensya na, miss. Pasensya na talaga sa abala. Umalis kayo at wag na kayong magpakita ulit sa akin. Alis na rin ako. Evie, sabay na tayo. Evie, mukhang isa ka lang na hamak na hostess. Hintayin mo kung paano ka parusahan ni Papa. Pasok. Ma'am Miller, Sir Welch, sabi dalhin kayo pabalik at pag-isipan ninyo ang ginawa ninyo. Anong dapat kong pag-isipan? Tito Ian! Bumalik ka! Pwede ka namang tumawag para ako na ang bahala. Bakit ikaw ang nag-ayos? Ginoo, wala po akong numero ninyo. Bigay mo ang phone mo. Evie, tandaan mo ito. Sa loob ng susunod na 3 buwan, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaya kong ibigay maliban sa nararamdaman ko. Tumawag ka lang. Ginoo, sabi ninyo ibibigay ninyo sa akin lahat maliban sa nararamdaman ninyo. Kasama ba roon ang halik kanina? Hindi naman kailangan yon, pero dahil tayo'y mag-asawa, hindi ko hahayaang magloko ka sa likod ko. Lalo na yung mga bagay tungkol sa paghalik sa ibang lalaki. Ako ang sinisisi mo. Para bang hindi ka nakipag-date sa ibang babae? Naiinggit ka? Naiinggit ka ba? Hindi, galit lang ako dahil hinahalikan mo ako ng walang paalam. Muntik na akong mahirapan huminga. Pagkatapos mong bigla akong halikan. Evie, kung tama ang alaala ko, ikaw rin naman ay pumilit sa akin para maghalikan ng walang paalam dati. Paano naging pareho yon? Hindi ko naman. Hindi na bale. Evie Blake, mas mabuting umuwi ka na ngayon para magpaliwanag sa mga kalokohan mong ginawa. Paano kung bukas na lang? Medyo pagod ako ngayon. Bakit ka ba napapagod? Umuwi ka ngayon din. Kailangan mo bang samahan kita pa uwi? Hindi na kailangan yan, mister.
Usapang pamilya lang. Ikaw na walang hiya. Lumuhod ka ngayon. Ano bang ikinagagalit mo? Nagbibiro ka ba? Alam na alam mo kung ano ang ginawa mo? Marami akong nagawa. Ngayon, alin ba ang sinasabi ni Stella? Tatanungin na lang kita. Sinabi mo dati na kailangan mong lumipat para sa trabaho. Anong klaseng trabaho ba yan? Anong klaseng trabaho ang isang peking pakikipag-asawa? Part-time na asawa. Itinatago mo pa rin sa akin? Paano ka nakapagtrabaho bilang hostess sa isang bar pagkatapos mong graduate sa isang prestihiyosong paaralan? Wala ka bang hiya? Hostess. Tingnan mo itong mabuti. Tay, si Stella ang nagpadala sa'yo ng litratong ito, di ba? Gusto lang niyang tiyakin na nasa tamang landas ka. Sa tingin ko, siya muna ang dapat magsuri sa sarili niya. Evie, ano ang ibig mong sabihin? Hindi naman ako naging bar hostess kailanman. Kaya bakit ko kailangang ituwid ang landas ko? Ang babae sa litrato ay kamag-anak ng aking landlord. Sinundo ko siya nang malasing siya. Ganoon ba? Evie, tumigil ka sa pagsisinungaling kay Tay. Ang SNAW ay isang pribadong kwarto na mga VIP lang ng Muse ang makakapasok. Mga tulad natin ay hindi talaga makakapasok. Kung hindi ka hostess, paano ka nga ba nakapasok? Ang landlord ko ay VIP doon. Siyempre, makakapasok ako. Evie, hindi ka talaga nagsisinungaling? Tay, huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kahiyahiyang bagay o makikisali sa mga bastos na gawain. Ayos yan, Evie. Ayaw kong maligaw ka ng landas. Kung hindi, hindi ko ito maipapaliwanag sa iyong yumaong ina. Naiintindihan mo ba? Nanay, Sandali, kahit na naayos na natin ito, bilang nakatatandang kapatid, kailangan ko pa ring sabihin ito. Evie, siya, Tay. Si Evie siya. tatay, sa tingin ko, kailangan mong kausapin si Stella. Natatakot ako na hindi siya nag-iisip ng maayos. Anong nangyari? Hindi ko masabi ng malakas. Bakit hindi mo tingnan? Bastos ka. Anong lakas ng loob mong gumawa ng ganitong kalupitan? Tatay, sandali. Ano ba ang ginawa ko? Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw talaga yon. Tama na. Sa halip na idaan mo kay Evie, bakit hindi mo isipin kung ano ang mali mong nagawa? Lumabas ka. Pa, ako ito. Ano yon? Tingnan mo ang painting na ito. Ito. Tunay na painting ito. Evie, Rafe. Obra ito na iniwan ni Sam. Narinig ko na may misteryosong buyer na nagbayad ng 50 million para dito. Bakit nasa iyo ito? Pa, tunay ito. Ito pong red key ay regalo sa akin ni employer ko na nag-employ sa akin bilang yaya. Sinadyang binili niya ito dahil nailigtas ko ang lola niya. Kakaiba naman na ang employer mo ay magregalo sa iyo ng ganito kamahal na bagay. Well, ang employer ko lang naman sobrang mahal ang lola niya. Kaya siguro hindi niya ininda. Himala ito at halos hindi ko mapaniwalaan ito. Ang tunay na painting na ito nawawala na sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, sa wakas nakikita ko na ulit ito. Pa, ang pen name ba ni Mama ay Sam? Paano mo nalaman yon? Noong bata pa ako, nakita ko ang pangalang Sam. Nakasulat sa likod ng mga larawang nakita ko kay nanay. Ang pen name niya ay eksaktong kapareho ng artistang ito. Mukhang hindi ko na to maitatago. Totoo, si Sam ang ina mo. Tatay, maraming ang bagong artwork sa ilalim ng pen name na Sam. Pero hindi sila mukhang mga lumang painting.
Kaya iniisip ko kung buhay pa ba si nanay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pumanaw ang ina mo noong bata ka pa. Kaya siguro may tao na gumagaya sa mga painting ng ina mo para ibenta bilang tunay. Evie, huwag mo nang banggitin na si Sam ang ina mo sa publiko, okay? Bakit hindi pwede? Dahil ang ina mo ay hindi ko asawa sa batas. Kaya hindi maganda yon para sa reputasyon mo. Baka sabihin ng iba na anak ka sa labas. Naiintindihan mo ba? Hindi ba't medyo mayabang ang ugali ni nanay? Hindi siya magpapakababa para maging kabit. Kailangan kong malaman ang totoo tungkol kay nanay. Miss Blake, sinabihan ako ni Mr. Welch na ihatid ka. Paano nalaman ni Mr. na nandito ako? Sinundan ba niya ako? Kanina tumawag ka sa kanya at sinabing uuwi ka na, kaya pinaghintay niya ako rito. Ay, nakalimutan ko yon. Sige, umalis na tayo. Saan ako dadalhin ni Mr.? Ginoo, bakit bigla mong naisip na mag-imbita? Akala ko abala ka? Si Lola ang nag-ayos. Kaya pala. Ang gwapo niya. Naku, ang pogi niya. Wala bang lugar na mas tahimik? Kumakain tayo sa labas. Siyempre masaya. Tapos na akong mag-order. Tingnan mo kung gusto mong magdagdag. Okay na ang mga ito. See ya. Anong pagkakataon iyan? Sabay na tayong kumain. Tito Ian, Tita Evie. Ang tagapagligtas ko, Tita Evie. Ikaw lang ang nakakapagpaluwag sa pakiramdam ni Tito Lan para lumabas, para kumain sa labas. Ikinagagala kitang makilala, Evie. Ako si Amy Smith. Matagal na kaming magkaibigan ni Lan. Ikinagagalak din kita. Tita Evie, munti ko nang makalimutang itanong kung paano ka naging napakagaling sa paglalaro ng craps. Natutunan mo ba yan dati? Ang galing-galing mo. Naging tagapagligtas mo na siya dahil lang nanalo sa simpleng craps? Jane, ang pangit ng taste mo. Ano nang kinalaman mo kung si Tita Evie ang tagapagligtas ko? Maganda ba ang taste mo? Sino ba ang iniidolo mo? Narinig mo na ba si Hacker Jaded Hair? Isa siya sa top 2 na hacker sa buong mundo at idolo ko rin siya. Gagawin ko talaga siyang akin. At sasambahin siya ng labis balang araw. Hindi ba't ako ang tinutukoy niya? Tita Evie, anong nangyari? Dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka ka mabulunan. Hindi ko pa nakikitang nag-alaga sila ng babae ng napakalambing. Ang plastic. Paul, anong sinasabi mo? Nabubulunan si Evie? Paano mabubulunan sa tubig? Nagkukunwari lang yan. Paul Brown. Lan, huwag mo siyang pansinin. Bata pa yan. Paumanhin po, pupunta muna ako sa CR. Sasama ako. Ah, Lan? Bakit hindi na lang ako ang sumama sa kanya? Hello? Evie, pwedeng tulungan mo muna akong kunin yung cardigan ko? Si, Salamat. Paul, saan napunta si Lan? Bakit kayo lang ni Jane ang nandito? Lumabas si Tito Lan para sagutin ang tawag. Ah, ganun ba? Kung tapos na tayong kumain, bakit hindi na tayo umalis? Ay naku, saan napunta ang relos ko? so, pinabalik niya sa akin ang kanyang cardigan para lang magdrama. Hoy! Hindi ba ikaw ang nagdala ng cardigan ni Amy kanina? Tama. Ano naman ngayon? Ibigay mo na ngayon ang relos na yon. Na hindi ko naman kinuha. Ikaw lang ang nakahawak sa cardigan ni Amy. Sino pa ba kundi ikaw? Pinabalik niya sa akin kanina, kaya dinala ko. Malamang sinamantala mo ang pagkakataon para nakawin. Mula sa bulsa ng kanyang cardigan. Hindi ako. Tumigil ka sa pagsisinungaling.
Kung hindi mo kinuha, sasang-ayon ka ba sa isang paghahalungkat? Baliw ka ba? Bakit naman magnanakaw si Tita Evie ng isang relos lang? Kung gusto niya yon, si Tito Ian ang bibili niyan para sa kanya. Eh di dapat pumayag siyang mahalungkat. Para mapatunayang inosente siya. Hindi mo yan pwedeng gawin. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan? Na maghalungkat sa Kaya- harap ng publiko? Ikaw lang. Okay lang. Relos lang naman yan. Umalis na tayo. Ano to? At sinabi mo pang hindi mo kinuha? Hindi ako makapaniwala na isang magnanakaw ang napangasawa ni Ian. Nakakahiya. Evie, hindi ko inakalang talagang kinuha mo. Miss Smith, dapat alam na alam mo kung talagang kinuha ko ba yan, o ikaw ang naglagay niyan sa akin. Evie, anong ibig mong sabihin? Bakit ko gagawin yon? Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka lang umamin kahit nahulog ang relos mula sa katawan mo? Nagsisinungaling ka pa tungkol kay Amy? Hindi ba't magkaibigan sila? Paano sila magnanakawan? Ang hitsura nga naman, nakakalin lang. Anong nangyari? Tito Ian, nakabalik ka na. Inaakusahan ni Paul si Tita Evie na nagnakaw ng relo ni Amy. Gusto niyang pasuriin. Ian, hindi ko siya inaakusahan. Nahulog ito sa bulsa niya. Nakita ito ng lahat dito. Kinukuha mo ba? Pinaghihinalaan ba niya ako? Hindi ko kinuha. Tara na. Ian, nahuli namin siya sa may ninakaw na relo. Nakita mo ang relo, di ba? Ano ang gusto mong gawin niya? Hindi ka panipaniwala. Magnanakaw siya. Ian, paano mo mapapalapit ang isang magnanakaw? Sino ang magnanakaw, sabi mo? Tama na, Paul. Tigilan mo na. Hayaan mo na. Pasensya na. At nagkagulo pa kayo. Dahil sa relo ko. Evie, kung gusto mo talaga ang relong ito, ipagkakaloob ko ito sa iyo. Tatanggapin ko na ito. Kukunin mo talaga ang relo? Amy, napakabait mo. Hindi ka panipaniwala. Paano mo ibibigay ang relo sa isang magnanakaw? Mahal, kung gusto ko talaga ang relong ito, bibilhan mo ba ako? Siyempre, Ayos. Ang relo ko. Relo ko. Invincible. Invincible Evie. Impossible. Anong ginagawa Invincible. mo? Mahal, hindi mo kailangang bilhin ang relong ito para sa akin. Kailangan mo lang bayaran ang halaga ng relo kay Ginang Smith. Ian, bakit ganyan si Evie? nag-aartista lang yan. Pakisabi kay Kevin ang presyo ng relo. Bibigyan kanya ng 10 beses sa halaga nito. Ian, ilang taon na tayong magkakilala. Wala akong pakialam sa bayad binsala. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang relong iyon? Hindi ba sa tingin mo sobra na siya? Kung napakahalaga sa iyo ng relo, bakit mo madaling ibinigay? Bukod doon, naibigay mo na ang relo kay Evie. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya dito. Ian, At ikaw? Kung mambabatikos ka ulit sa asawa ko, babalikan kita. Ian, kung asawa mo si Evie, si Amy ano? Tito Ian, Tita Evie, hintayin ninyo ako. Ang relo ay nagkakahalaga ng 1 milyong dolyar. Nabintang ako ng walang kasalanan. Walang halaga ang aking pagkawalang sala. Kaya, mukhang utang ko sa iyo ito ngayon. Mister, pinaghinalaan mo ba talaga ako na nagnakaw ng relo ni Amy kanina? Mahalaga ba yon? Siyempre naman, kahit na peking magkasintahan tayo, partners pa rin ang turing sa atin. Sa tingin ko, dapat magtiwalaan ang mga partners. Kung hindi, mahihirapan tayong magtulungan. May punto ka. Hindi kita pinaghinalaan ngayon. Talaga? Kung pera talaga ang gusto mo, may mas mamahaling bagay sa bahay ko. Pwede mo namang kunin ang kahit ano mula sa bahay. Paano kung kunin ko lahat sa bahay mo pagkatapos ng 3 buwan? Luma na lahat ng gamit sa bahay. Wala namang maganda doon. At kung may nagustuhan ka, bibilhan kita ng bagong-bago. Naku, Evie, paano ka natatamaan nito?
Huwag mong kalimutan na aalis ka rin pagkatapos ng tribuan. Kung ayaw mong masira ang relasyon mo kay Mr. Welch, kita tayo sa cafe sa ilalim ng Starry Bridge bukas ng 3:08 ng hapon. Sino ito? Kaya, ikaw ang nag-text sa akin kahapon, Ginoong Owen. Tama. Alam ko ang lahat tungkol sa relasyon ninyo at ni Ginoong Welch. Ano ang tungkol sa akin at sa Ginoong Welch? Nalaman ko na. Ang Ginoong Welch ay kakasal lang. Evie, sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo ang mangyayari kung malaman ng tunay na Mrs. Welch na ikaw ay ang kabit ni Ginoong Welch? Ay, hindi. Sa palagay ko matututo ako ng leksyon mula sa Mrs. Welch. Maganda na alam mo iyan. Kung gusto mo ng tulong ko para itago ito, dapat mong pilitin ang Ginoong Welch na makipagtulungan sa Green Group. Ginoong Owen, hindi dahil ayaw kong tulungan ka. Pero alam mo rin na isa lang akong kabit. Paano ako makikialam sa trabaho ni Ginoong Welch? Bakit hindi? Ang mga babae, kailangan lang magpakasweet sa mga lalaki para mapasaya sila. Pagkatapos, ang buhay niya ay nasa kamay mo. Pero talagang hindi ko alam kung paano. Ginoong Owen, bakit hindi mo gawin? Evie, tumigil ka nga sa pagpapanggap na tanga dito. Nakita kita kasama si Mr. Welch sa kanyang kotse na ang gulo-gulo ng damit mo. Noong isang araw, nagawa mong tuksuhin siya at naging kabit ka niya dahil sa kabataan at ganda mo. Akala mo, magiging tunay na asawa mo siya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo sa akin, tutulungan mo ba ako o hindi? Wala akong magagawa. Napaka-ignorante mong puta. Mukhang nasa disenteng edad ka na. Hindi ka ba nahihiyang manakit ng babae? Umalis ka na. Maghintay ka lang. Dahil tinulungan kita kanina, di ba naman ako iyong iinom? Ginoo, mukhang nalilito ka sa pagitan ng pagtulong sa iba at pagiging pakialamera. Talagang iba ka. Ako si David Green. Bakit hindi tayo maging magkaibigan? Sinisubukan mo bang maging kaibigan ako o nanliligaw ka sa akin? Pareho. Pwede ba? Wag na nating pag-usapan ito. Ayokong magmukhang bastos. Oo nga pala, may eksibisyon ngayon sa bagong bukas na galeriya. May oras ka ba? Bakit hindi tayo pumunta sa eksibisyon ng magkasama? Miss Blake, nakahanap ako ng iba pang gawa ni Sam. May chismis din na pagkamatay ni Sam. May tre painting ng ibon, kuwago, at tagak na hindi kailanman na ipinakita kahit saan. Nasaan na sila? Ipapakita sila sa isang pribadong galeriya ngayon. Pero ang mga kaibigan at pamilya lang ng may-ari ng galeriya ang inimbita. Hindi ako nakakuha. Miss Blake, bakit hindi mo tanungin si Mr. Welch kung nakatanggap siya ng imbitasyon o hindi? Sino ang may-ari ng galerya? David Green, ang tagapagmana ng pamilyang Green. Kamakailan lang siya bumalik sa bansa. Ang mga painting sa eksibisyon ay galing sa kanyang pribadong koleksyon. Minsan lang, sa buhay na pagkakataon ito. David? Inimbita mo ako sa isang eksibisyon, di ba? Pwede pa ba akong pumunta ngayon? Bilis, sundan mo yung kotse. Hindi ko pwedeng hayaan si Evie na makuha yung gusto ni Amy. Kailangan kong sabihin kay Ian tungkol sa kalokohan ni Evie. Kung lalapastanganin mo pa ang asawa ko, babalikan kita. Wag na, di yata siya maniniwala sa akin. Kumusta, Amy? Ako to, si Paul. Parang hindi ka interesado sa mga sikat na painting. Sa halip, ang gusto mo lang ay gawa ni Sam. Tama. Bakit mo gusto ang gawa ni Sam? Napaka-niche ng mga painting niya at hindi pang masa. Siya talaga ang idol ko. Napakaswerte ko at nakilala ko siya minsan. Nakilala mo ng personal si Sam? Kailan yon? Nakilala mo na si Sam ng personal?
Kailan pa yon? Nakilala ko si Sam, minsan, noong bata pa ako. Ang tatay ko ang nag-utos sa kanya na ipagbili sa amin ang 3 painting na yon. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga yon sa akin. Ano ang tingin mo kay Sam? Napakaganda niyang babae. Mabait at mahinahon din siya. Tulad ng kanyang mga painting. Hindi siya sumusunod sa uso. Parang tama yan. Ganoon din ang pagkakatanda ko kay nanay. Mahiyain ang nanay ko, pero napakabuti niya sa iba. Ipinagbibili ba ang 3 painting na ito? Gusto mo silang bilhin? Oh. Pasensya na, pero hindi sila ipinagbibili. Lahat ng painting dito ay may halaga sa akin. Hindi sila pwedeng ipagbili. Hindi pwedeng ipagbili. Ano na ang gagawin ko ngayon? Pero kung gusto mo sila, ibibigay ko sila sa'yo bilang regalo sa kasal. Ayos ka lang ba? Sumasakit ang tiyan ko. Parang nilalagnat ako. Dadalhin kita sa kwarto para makapagpahinga. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Gumagaling ka na ba? Dadalhin kita sa ospital? Ayos lang ako. Hindi na kailangan. Pakiusap, asikasuhin mo na ang mga bisita mo. Pwede mo na akong iwan dito. Parang takot kang pumunta sa ospital. Noong 5 ako taong gulang, umanaw ang nanay ko sa ospital. Mula noon, hindi na ako muling pumunta sa ospital. Bakit mo ako dinala sa isang gallery? Hindi ako marunong tumingin ng mga painting. Kumukulo pa ang sabaw ko sa bahay. Naghihintay ako kay Evie na umuwi para inumin ito. Lola, makikita mo ang paborito mong si Evie kapag pumasok ka na. Nandito rin pala si Evie? Lola, nandito ka na pala. Paul? Tara, pumasok na tayo. Malapit nang dumating ang doktor ng pamilya ko. Magpahinga muna kayo rito. Salamat. Evie, anong ginagawa mo? Lola, anong ginagawa mo rito? Evie, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi namin tinatanggap sa mga Welch ang babaeng may karelasyon, tulad mo. Evie, hindi mo ba alam ang ginawa mo? Huwag kang magkunwari. Kayo pala si Mrs. Welch Sr. Kung alam ko lang na darating kayo, ako mismo ang sasalubong sa inyo. Kung sinabi namin na darating kami, hindi namin mahuhuli kayong nagkakarelasyon ni Evie. Mrs. Welch Sr. Masama ang pakiramdam ni Evie. Nagpapahinga lang siya rito ng sandali. Gusto niyang bumangon at pumunta sa banyo, pero muntik nang mahulog dahil masama ang pakiramdam niya. Tinulungan ko lang siya para hindi mahulog. Mukhang napakalapit ninyong dalawa. Paul, nandito ka pala. Bakit mo ako pinapunta rito ng biglaan? Amy, tingnan mo si Evie. Ninakaw niya ang relo mo at ngayon, nagkakarelasyon din siya. Evie, hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ang ganitong bagay. Mrs. Welch Sr., huwag ho kayong magalit. Dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, wala na tayong magagawa. Hintayin na lang natin si Ian na magpasya kung paano ito aayusin. Evie, pakipaliwanag kung ano ang nangyayari. Evie, paki-explain nga kung anong nangyayari. Lola, pumunta ako rito para sa exhibition. Pagkatapos, hindi ako maganda ang pakiramdam. At tinutulungan lang ako ni Mr. Green. Hindi ka maganda ang pakiramdam, Evie? Anong problema? Lola, huwag kang makinig sa mga dahilan niya. Huwag mong hayaang lokohin ka niya. Kung talagang masama ang pakiramdam niya, bakit hindi na lang siya pumunta sa ospital? Sa halip, kasama niya ang isang lalaki at nagpapahinga sa kwartong ito. Lola, hindi natin pwedeng tiisin ang isang babaeng may kabit. May problema sa ugali si Evie. May kabit siya at ninakaw pa niya ang relo ni Amy kahapon. Pwede mong tanungin si Amy tungkol diyan. Mrs. Welch Sr., relo lang naman yon. Hindi naman ganun kalaki ang halaga. Pero yung pagiging kabit ni Evie ay hindi katanggap-tanggap. Naaawa ako kay Ian. Anong ginagawa mo rito? Ian, sakto ang dating mo. Nahuli namin si Evie na may kabit. Ian, pakiusap, huwag kang magalit. Walang makakapagsabi na gagawin ni Evie ang ganitong bagay sa likod mo. Halika rito. Evie, malaking problema mo ito ngayon. Salamat. Nasaan na ang kumpiyansa mo? Bakit ka ganyan kahiyahiya? Anong problema niya? May sakit ako, pero wala man lang siyang awa sa akin.
Nasaan na yung mga hiniling ko? Salamat. Ian, anong nangyayari? Alam mo na nandito si Evie? Oo, alam ko. Sabi ni Evie nandito siya para sa exhibition. Sabi niya sunduin ko siya dahil hindi siya maganda ang pakiramdam. Ano? Kevin, ilabas mo sila. At turuan mo sila ng leksyon. Opo, Ginoong Welch. Ang puta talaga ni Evie. Simula nang makapag-asawa siya sa pamilya, wala akong naging magandang araw. Nabigo pa nga akong mahuli siya sa pagtataksil. Sa halip, ako ang nasigawan ni Lola at ni Ian. Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Ito ba ang tirahan ng mga Welch? Nandito ako para makipagkita kay Ginang Welch. Para kay Evie siya? Anong kailangan mo sa kanya? Suot niya mga branded na damit. Napakaganda rin niya at eleganteng tignan. Tiyak na parte siya ng mga Welch. Miss, sinabi mong bahay mo ito. Ikaw ba? Ikaw ba si Ginang Welch? Ano kung ako, si Ginang Welch? Bakit mo siya hinahanap? Ginang Welch, may mga chismis tungkol kay Ginoong Welch na sa tingin ko ay magiging interesado ka. May oras ka ba para sa isang mabilisang usapan? Sismis tungkol kay Ian? Sige, sumama ka sa akin. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Si Tingin. Ano ito? Tingnan mo ito? Mrs. Welch, ito si Effie. Siya ang kabit ni Mr. Welch. Kabit? Mukhang nagkakamali ka sa kanilang. Ginamit ng babaeng ito ang kabataan at ganda niya para linlangin si Mr. Welch. Sa tingin ko, makakaapekto siya sa relasyon ninyong dalawa ni G. Welch. Matutulungan kitang alisin ang putang ito, pero pagkatapos, sana, matulungan mo rin ako. Iniisip ko lang kung paano ako makakaganti kay Evie. Mukhang tamang panahon ito. Anong tulong ang kailangan mo? Maliit na bagay lang. Wala yan para sa'yo. Sige, basta maalis mo lang si Evie. Mabuti kung iiwan siya ng asawa ko. Pagkatapos ng trabaho, sisiguraduhin kong mag-invest si Mr. Welch sa bagong proyekto ng Grain Group. Mrs. Welch, ang galing mo. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Sisiguraduhin kong iiwan ni Mr. Welch si Evie sa loob ng 1 linggo. Evie, mukhang hindi ka makakatakas ngayon. Sa seremonya ngayong araw, pipili tayo ng pinakamahusay na estudyante mula sa bawat fakultad. Tatawagin din ang mga magulang ng estudyante. Tay, pwedeng pumunta ka sa graduation ceremony ko. Evie, kailangan kong samahan ang kapatid mo sa bagong kumpanya niya. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang insidente sa Facebook ay isang pagkakamali. Mr. Welch, ito na ang ika-7 beses na bumagsak si Lily sa exam sa loob ng 7 taon. Kung magpapatuloy ito, hindi ako sigurado kung makakapagtapos pa siya. Anong nangyayari sa labas? Graduation ceremony ng 4 na fakultad. Pipiliin ang pinakamahuhusay na estudyante ng bawat fakultad. Tatawagin din ang kanilang mga magulang sa entablado para magsalita ng ilang minuto. May estudyanteng nagngangalang Evie. Siya ang pinakamagaling na estudyante sa lahat. At paborito ng principal. Pero wala rito ang kanyang mga magulang. Nakakalungkot naman. Ilang araw ang nakalipas. Ian, libre ka ba sa susunod na linggo? Bakit? Wala lang. Tungkol ba ito sa graduation ceremony? Hindi ako makapaniwalang walang pamilya para sa kanya. Ford. Sa tingin mo ba'y pamilya? Ang may tuturing ang isang asawa? G. Welch, ano ang ibig mong sabihin? Anyayahan natin si Mia Reed mula sa Fakultad ng Musika ng Tenes na sumama sa kanyang tatay sa entablado para magsalita ng ilang minuto. Wow, ang guwapo ng tatay ni Mia. Naiinggit ako sa kanya. Maganda ang pamilya niya, at ang ganda-ganda pa niya. Maganda rin ang kanyang mga grado. Salamat sa inyong lahat. Evie, nag-isa ka lang ba rito ngayon? Kawawa naman.
kawawa naman. Narinig ko sa iba na iniwan ka ng mga magulang mo. Kailangan mong magpakahirap para makapag-aral sa lungsod. Ay nako, tunay nga kitang naaawa. Buti na lang hindi ako ikaw. May mga magulang akong sobrang lambing sa akin. Ibibigay nila sa akin ang lahat ng gusto ko. Ganoon ba? Kaya balak mong umasa sa kanila magpakailanman. Evie, nag-aalala lang ako sa iyo. Iyon lang. Bakit ang tigas ng loob mo? Ah, tama ang tatay ko. Ang mga mahihirap, laging galit sa mundo. Ngayon, ating papakinggan ang top student, si Evie Blake. Napakagaling ni Evie, pero hindi siya galing sa mayamang pamilya tulad ni Mia. Kahit gaano pa siya kagaling, anak sa labas lang siya. Hindi mo ba napansin na mag-isa lang siyang dumating ngayon? Wala rito ang mga magulang niya. Narinig ko na anak siya ng tatay niya at ng ang bunga ay hindi nahuhulog malayo sa puno. Sa tingin ko, hindi naman siya mas maganda sa kanila. Hoy, tumigil na kayo sa pagsasabi ng masama kay Evie. Napakalungkot ng kalagayan niya. Kahit na may mga masamang bagay siyang nagawa, para lang mabuhay iyon. Salamat. Tingnan mo, ang gwapo naman ng lalaking iyon. Wow, hindi pa ako nakakita ng ganoon kagwapong lalaki. Kamusta, lahat? Ako ang pamilya ni Evie Blake. Ako ang kanyang asawa. Ano? Wow, si Ian Welch ang asawa ni Evie? Ah, Narito ako para magpasalamat sa Tennessee University sa pag-aaral ng aking Evie. Kaya naman balak kong mag-donate ng isang laboratorio sa Tennessee University sa ngalan ni Evie bilang pagpapakita ng aming pasasalamat. Isang laboratorio. Ami, may balita ako. Nag-donate si Ian ng laboratorio sa paaralan. Alam ko na, kahit na pinagagalitan ako ni Ian, nagmamalasakit pa rin siya sa akin. Nagdo-donate siya ng laboratorio para siguraduhin na mas mabuti akong tratuhin ng mga guro. Ay, sa tingin ko, hindi para sa iyo iyon. Kung hindi para sa akin, para kanino? Para kay Evie. Ami, ang galing mong maglihim. Bakit hindi mo sinabi sa amin na nasa parehong universidad din si Evie? Ano? Hoy! Nangako ka sa akin na paiiwanan mo ang asawa ko para kay Evie, di ba? Ilang araw na ang nakalipas. Anong nagawa mo? Ilang araw na ang nakalipas. Anong nagawa mo? Sa totoo lang, ako ay nagbabantay sa tahanan ng mga Blake sa loob ng ilang araw, pero hindi ko pa nakikita si Evie, kaya wala pa akong nagagawa. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon ni Evie mamaya. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito para matapos ang iyong... Sigurado, magiging maganda kung matutulungan mo rin ako. Ginoo, maghihiwalay na tayo sa loob ng 3 buwan. Bakit mo inanunsyo ang ating kasal sa publiko? Walang saysay ang kasunduan. Bakit? Hindi pa naman oras. Ian, anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Bakit wala ka sa klase? Ian, wala akong klase ngayong hapon. Evie, hindi ko alam na dito ka rin pala nag-aaral. Bakit hindi kita nakikita rito? Nag-internship na ako ngayon, kaya hindi ako palaging nasa universidad. Ian, gusto kong mamili kasama si Evie. Ituring mo na itong pagdiriwang sa pagtatapos ni Evie. Pwede ba? Ano ba ang gustong gawin ni Ami? Hindi. Bahala na. Mas delikado pa nga kapag kasama siya. Pwede bang huwag kang makialam sa shopping trip naming magkakaibigan? Tara na. Evie, ikaw mismo ang pumayag dito. Evie, bigla akong sumakit ang tiyan. Kailangan kong pumunta sa CR. Sirang-sira lahat ng CR sa floor na ito. Bakit hindi ka na lang pumunta sa taas? Parang hindi ko na kayang umakyat pa. Sa tingin ko, yung CR sa harap ay gumagana naman. Doon na lang ako pupunta. Hintayin mo ako dito ha. Evie, ngayon, sisirain kita. Kahit wala akong makuha na pera dito, sulit na ulit akong makulong ng ilang taon dahil makakasama ko ang ganda-gandang babae.
Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi maabot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Lan, bakit ka ganoon kaagang umuwi ngayon? Bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Evie? Si Evie. Nakasalubong ni Evie ang isang dating kaibigan sa mall. Sabi niya, gusto raw niyang makipagkita sa kaibigan niya. Kaya nauna na akong umuwi. Makikipagkita sa kaibigan? Bakit naka-off ang phone niya? Baka nalobat. Lalaki pala yung kaibigan ni Evie. Blonde ang buhok niya. Mukhang close na close sila. Hindi ko sigurado kung ano ang relasyon nila. Mr. Welch, may masamang balita ako. May nangyaring masama. May mga chismis na may prostitusyon na nangyayari sa ating hotel. Masama ang lumalabas na balita tungkol sa atin. May nag-anonymong nag-report ngayon na may ilegal na aktibidad na nangyayari sa room 3201. Nahuli sa eksena ang 2 suspetsado. Ano ang opisyal na balita? Patuloy pa rin ang investigasyon. Wala pang opisyal na report. Pakiusap, sikapin mong itago ang balitang ito. Kapag naayos na natin ang lahat, magbibigay tayo ng opisyal na pahayag. Sige, Mr. Welch. Pero... Ano? Ano? Hindi ako makapaniwala ng una kong marinig ito. Pero ang room 3201 ng hotel ng Welch Corp ay talagang nakapangalan kay Evie. Bukod pa riyan, kaninang hapon gusto niyang... Hanggat hindi pa ito nakumpirma, huwag kang manghula. Pakihanap mo kung nasaan siya. Tama ka, Kevin. Hindi gagawa si Evie ng mga ganyang bagay. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Mrs. Welch, nagawa ko na ang parte ko. Makikita mo ang mga litrato na kinuha ng pulis sa balita. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Ian, tingnan mo. Ang babae sa balita ay suot ang kaparehong damit ni Evie. Ang lalaki sa tabi niya ay blonde rin ang buhok. Mukha talagang yung lalaking nakilala ni Evie ngayong araw. Ian, itong babae hindi si Evie, di ba? Kaya pala ayaw niyang isama ako nang makita niya ang kaibigan niya. Gusto pala niyang gawin ito. Ian, sumobra na siya ngayon. Ian, Amie, bakit kayong dalawa lang ang nandito? Nasaan si Evie? Sabihin mong kumain siya kasama natin. Lola, sandali lang po. Lola, ang sama. Nahuli ng pulis si Evie. Ano? Imposible. Hindi gagawin ni Evie ang ganoong bagay. Lola, hindi rin namin kayang paniwalaan ito, Milan at ako. Pero iyon talaga ang totoo. Ito ang kabisera ng Eastlyn. Ito ba ang tirahan ni Evie Blake? May maitutulong ba ako? Kung pamilya kayo ni Evie, mangyaring pumunta sa presinto. Kailangan namin ang inyong kooperasyon sa ilang bagay. Lola, kahit ang pulis siya ay tumatawag sa atin. Sa tingin ko, ang babae sa balita ay talagang si Evie. Paano nagawa ni Evie ang mga ganoong bagay? Nakakahiya na minahal mo siya ng labis. Ami, mangyaring manatili ka sa bahay at samahan si Lola. Huwag kang pumunta kahit saan. Ako ang pupunta sa presinto. Lan, pwede bang tumigil ka na sa pag-aalaga sa ganoong walang hiya na babae? Tumigil ka. Lan, mangyaring tumigil sa pag-aalaga kay Evie. Hindi siya karapat-dapat sa iyong oras. Mister, bakit ka umuwi ng maaga? Mister, bakit ka ganoon kaagang umuwi? Lola, bumili ako ng pagkain. Gutom na ako. Evie, ikaw. Imbestigahan. Opo, Mr. Welch. Bakit ka nandito? Hindi ba't nakuha mo? Kakaiba bang nandito ako? Hindi ba't nag-text sa akin si John na tapos na siya sa trabaho? Bakit si Evie ay nandito ngayon sa bahay? Evie, paano ka nakalabas mula sa presinto? Okay lang kung wala kang hiya? Pero paano mo nadungisan ang pangalan ng mga Welch? Presinto. May pulis na tumawag sa akin kanina. Sabi niya may nakakita raw sa ID ko. Pinapakuha niya sa akin. Bakit naman walang hiya yun? Evie, buti naman at okay ka. Nagulat ako kanina. Amie, ano ba ang problema mo? Bakit ka ganyan? Palaging may issue? Sa susunod,
Huwag ka nang magkalat ng chismis. Lola, Ian, wala naman akong in-issue. Kanina lang, sabi ni Kevin may footage daw na pumasok si Evie sa hotel. Tsaka, yung babae sa balita ay halatang halata siya. Kung hindi, bakit suot ni Evie ang eksaktong kapareho ng damit ng babae? Tama na iyan, Amie. Humingi ka ng tawad kay Evie. Ian, bakit mas pinaniniwalaan mo si Evie kesa sa akin? Evie, puta ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ilabas mo si Evie. Ian. Lan? Lola, sinuntok mo ako. Oo, sinuntok kita. Mrs. Welch, natutuwa ako na narito ka. Pakiusap, iligtas mo ako, Mrs. Welch. Ano ang sinasabi mo? Hindi ako si Mrs. Welch. Mrs. Welch, paano mo hindi ako nakikilala? Nahuli ako dahil tinutulungan kita sa gawaing iyon. Tigilan mo ang kakatuhan. Hindi kita kilala. Tumigil ka sa pagtitig. Alisin mo siya. Bilis. Mrs. Welch, nagkukunwari ka na hindi mo ako nakikilala pagkatapos gamitin ako. Sige, huwag mo akong sisihin para dito. Siya iyon! Sinabi niya sa akin ang gagawin. Siya ang salarin! Kevin? Ano ang taong ito? Ginagawa dito? Mrs. Welch Sr., ito ay ang taong nasa likod ng lahat. Lola, hindi ko siya nakikilala. Sa tingin ko, siraulo siya. Hindi ko nga siya kilala. Huwag kang makinig sa kanya. Mrs. Welch, galing ka sa isang marangal na pamilya. Paano ka magsisinungaling? Hindi ba ikaw ang nagpadala sa akin lokasyon ni Evie ngayon at tinulungan mo rin akong pataubin siya upang dalhin siya sa hotel ng Welch Corp at iparatang siya bilang isang prostitute? Hindi ko ginawa. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Tinatawag mo siyang Mrs. Welch? Hindi ba siya si Mrs. Welch? Nagkasalubong kami sa harap ng bahay ng mga Welch. Sabi niya, siya raw si Mrs. Welch. Hiniling pa nga niya na alisin ko ang kabit ni Mr. Welch, si Evie. Lola, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Sino raw ang kabit ko? Mr. Welch. Sinabi mong kabit ako. Evie, bakit nandito ka rin? Hindi ba't? Ano? Hindi ba't nahuli ako ng pulis dahil sa prostitusyon? Ikaw na ba ngayon ang Mrs. Welch? Mister, narinig mo ba yon? Tinawag niya akong kabit mo. Ano na ang gagawin mo? Sino raw ang kabit? Pakiulit nga. Hindi ba totoo? Ito ay ang tanging asawa ni Mr. Welch, si Mrs. Welch. Ano? Ikaw? Paumanhin po, Ginoo. Tumawag ako sa inyo kanina, pero walang sumagot. Kaya, Tito Ian, Tita Evie. Ginoong Welch, Ginang Welch, pasensya na po talaga. Hindi ko alam. Kayo pala si Ginang Welch. Patawarin ninyo po ako. Pakawalan ninyo po ako. Siya ang nagpanggap na si Ginang Welch. Siya ang nag-udyok sa akin para isangkot si Ginang Welch. John Owen, tumahimik ka. Huwag mo akong pagbintangan. Kaya pala ang lakas ng loob mo kaninang hapon na si Evie ang pokpok. Ikaw pala ang may pakana ng lahat ng ito. Sayang, mali ang nahuli mo. Isang tao lang ang nahuli mo na suot ang kaparehong damit ni Miss Blake. Kalokohan, hindi ako. Tigilan mo ang pagbibintang sa akin. Kevin, dalhin mo silang dalawa. Sa presinto. Opo, Ginoong Welch. Umalis kayo! Ang kapal ng mukha ninyong hawakan ako. Lola, tulungan ninyo po ako. Dalhin ninyo siya. Hayaan ng pulis siya na imbestigahan ito ng maayos. At lalabas ang lahat ng ginawa mo para malaman ko kung paano ko siya nasobrahan sa pagpapalaki. Lola. Nasaan si Evie?
Evie, kailangan ko siyang makita. Hindi ba't napagkasunduan na kapag pinalitan ko si Ian ng 3 buwan, makakapasa ako sa probation ko? Miss Welch? Buntis daw si Mrs. Welch sa pangatlo nilang anak. Nag-leave si Mr. Welch para samahan siya. Kaya nga, kailangan mong. Magpatuloy sa pagtatrabaho dito. Ang sama talaga ni Evie. Una, dumalaw si Evie sa nanay niya, kaya nag-overtime ako ng 1 linggo. Ngayon, buntis na naman daw siya. Ang 3 buwan ay magiging 3 taon na naman. At hindi ito patas. Sasabihin ko ito kay Lola. Kali-kali! Miss Welch, sa tingin ko si Mrs. Welch Sr. ay wala ngang oras para sa'yo ngayon. Nandyan ka na pala, Evie? Evie, pagod ka ba? Okay lang ako, Lola. Sa hinaharap, ang nanay mo ang mag-aalaga sa unang 2 mong anak. Kami ni Mr. Welch Sr. ang mag-aalaga nitong bata. Si Lola. Hulaan ko. Sa tingin ko, babae ang magiging sanggol. Lola, hindi importante ang kasarian ng bata. Huwag mong bigyan ng masyadong stress si Evie. Pero sigurado ako, babae talaga ito. Aray. Maging matatag ka, Evie. Maging matatag. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ang tatay mo.